Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron akong raraakan dito. Isa ito sa mga most requested Itong kay Hunted PH. Ang title nung video Ghost Caught on Cam. No? Ghost Caught on Cam. So, first time ko lang mapapanood to. Nakikita ko yung mga posts niya sa community. Pero now ko lang mapapanood to ng personal. So, play natin to mga kababayan ko. Kamusta ka, Hunted? Panibagong paranormal investigation na naman ang ating pupuntahan kasama ang ating Yamaha PG1. Natagpuan ng aming researcher ang isang abandonadong bahay na to, pag-aari di umano ng isang matandang babaeng na mayapa na. Pagbibigyan namin ang mga suggestion ng mga subscribers. I think na sa probinsya nyo pa rin to na Antique. Tama ba? Kasi usually ganyan yung mga mga bahay doon eh. Yung unti-unti na nagiging semento yung bahay, 'di ba? Kasi dati mga kahoy ang bahay. Katulad nitong bahay na to, semento sa baba, then yung second floor niya kahoy na. 'Di ba? Unti-unti na nagiging concrete lahat. Lalapitan ka raw ng kaluluwa kapag nag-solo challenge ka. So ito ay solo challenge daw. Papunta tayo sa Aninii, mga ka-Hunted. Ayun mga ka-Hunted, so bago po kami pumunta dun sa may pinaka-location, kakain muna tayo dito sa karinderya ni ate. Xiaomi. Si Pangga. Ayun, kain tayo ka-Hunted. Napakasarap nga ng linaga dito. Pakibisita na lang si Panggas Linagaan. Thank you. Hindi ko inumpisahan to pero may idadagdag ako. Nag-usap kasi kami nila Sir Just Clint sa nung 'di ba si Sir Just Clint isa sa top 6 na vlogger ngayong 2024. 'Di ba? Hindi naman nakukuha pala 'yun sa sa pataasan ng subscribers, yung sa ganda ng video mo. Kasi napansin ko dito sa unang tama itong ginagawa nila Hunted PH, yung may teaser. Kasi ang unang goal pala diyan, kailangan mo daw ikot na yung hangga't maaari wag ka na daw maglagay ng intro sa video mo. Unang segundo pa lang ng video mo, kailangan ikot mo na yung attention ng audience. Tama itong ginagawa nila Hunted PH. Yung may kaya lang tinanong ko yun paano yun? Halimbawa, ipapakita mo na yung magandang parte. Ano pang papanoorin doon sa video mo? Pero may art pala yun kung paano gumawa ng preview sa umpisa. 'Di ba? So, nakikita ko dito, hindi naman nila totally pinakita doon sa umpisa. Pero, ang papanoorin ng tao pala doon, kung paano nabuo yung image na yon. Ito nga ang ating pupuntahan. Ang tawag dito ay Mabuyang. Ang barangay Mabuyang ay isang payak na barangay. Magpapaalam muna tayo bago natin isagawa ang ating exploration. Pero tuon na din sinanay ka nagambal. Sa ko ko tagturo nagambal ko sa sinanay sila ni uncle de antimingga. Katay ano ka na ang Anong yun? Anong language yun? Ay, anong dialect yun? kami kalayo nga panaw nagatumbo kuno sa andang karasa andang. Totoo yan. Sila nanay nga nagkwento noon parang may bolang apoy na naglalakad sa tabi ng bahay na yan. Ano ba na sentel mo, ma'am? Amura sir, amura tapos makuon kuno karma kuno karatanaan ang abot nanda si antimingga nga. Ano ka na natay ang ano para naga Anong dialect yun? Kasi sila sila Hunted PH, alam ko nasa nasa bandang Aklan, Iloilo, Capiz ito Ang Iloilo 'di ba may tono? Yung may alon yung pero ito parang ano ba Bisaya ba to? Hindi ko parang iba siya sa Bisaya. Pero, di ba usually Bisaya yun nandun? Balay natin.
Gagamay naman natin ng balay. Gamon mo. Tapos ang bayi nga, pero yung pagpili Kaigot, sa no? bintana. Pero tuod din man din. So yun mga kaante, dito tayo sa may barangay hall ng Mabuyong. Tapos nandito si Kagawad Eugene. Siya yung magdadala sa atin or magtuturo kung saan yung next spot. Tapos si Joseph. Joseph. Magto sa may tagiya, syempre para respeto man. Kung sa barangay. Kay gabi kami gaagto and ga-explore gamay. Bali, maraming. Forward natin ah. Po. Opo. Doon sa mismo. Pero pwede namin tignan ngayon. Morning. Pupunta po kami doon. I-forward ko lang. Samahan mo kami, ka-hunted. Nakabalik na nga tayo dito sa Galing ng editing ah. Aninii. At ngayon, gagawin natin ang solo challenge. Ano-ano kaya ang mararamdaman namin ka-hunted? Dito. Oh. Yung basa lang. Dito. Huwag lang garing. Ito yung gilid ng bahay. May malaking yun, puno ng ano yan, mangga. Pasukin mo na. So, time check tayo, Kanted Manuel. Anong oras? It's already mag-alas 2. Kami ng 10ph. May TikTok din sila, no? Actually, ito natin dito. Ako may TikTok din ako, pero hindi ako, pang tingin-tingin lang ng videos doon. hindi ko yun talagang inaano. Sige, akit. Ay, kas. Kas sa gilid sa gilid ka, sa gilid. Mahina na yung hagdanan, ano? Sabi ganyan, todo pursa sa kaig mo na. Matyagan naman na. Bilisan mo na, bilisan mo. Makayanin kaya ako, no? Vegetation. What the heck? Sa nagsasabing medyo nagloloko sa amin ng micro. Tignan nyo naman, paano niya interpret yan? Ang daming vegetation. Oo nga, no? Sa tabi vegetation nga. Oo nga, no? May mata yung ano. Pero still, ako dito sa Necrometer kasi, software-based kasi nasabi ko na to before. 'Di ba? Although na hindi naman nila gustong pekein yung resulta na nalalabas yan. Ito, gusto ko ipaunawa sa inyo, hindi naman, ang pamimiki kasi yung sinasadya mo na may resulta. Pero kung random na sasabihin na ganyan, hindi naman pamimiki yan pag gumamit ka ng app. Kaya lang, syempre, di ba, andun yung random. Ngayon, compelling naman yun. Sinabi, vegetation, nasa tabi sila ng vegetation. Ano ba meaning ng vegetation? Wait lang. Para malaman nyo yung relevance, no? Vegetation. Plants considered collectively especially found in a particular area habit. 'Di ba? Sa Tagalog, vegetation. Tagalog. Isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman, 'di ba? Yun ang Tagalog, malalim yung no. Pero pasok naman, kaya lang ang tanong, ito ba ay paranormal? Sabi ni Hunted PH, paano daw may explain 'yon? Well, kung ako sa skeptical side, pwede naman kasing random na mag-match yung Yes, nag-match naman vegetation tapos may mga halaman.
Pero, kababalaghan ba yon na mag-match yon? Maybe, no? Maybe. Pero, maybe din na random na tumama yung ano. Pwede naman kasi mangyari yun eh. 'Di ba? Sa loto nga may tumatama ng number eh. Pero yung hindi naman kababalaghan yun, 'di ba? Ibig sabihin pwede rin naman magkataon or kung paranormal man ano. Kaya lang yung explanation nun kung paranormal ba ang nagbuga ng word na vegetation. Ano ba yung ano dahil sa EMF reading ba? Ganun ba? Ang nalalabuan kasi ako pagdating sa apps, paano mo may explain yung process ng pag-select ng espiritu ng word na ilalabas niya? Saan dadaan yung espiritu doon? Kasi kung software yung magde-decide kung ano yung random na words na ilalabas, walang paranormal doon. Pero kung gagamit ng tingnan nga natin necrometer, ano ba ang ano na necrometer? Details. Necrometer app. Tingnan nga natin. Yung mismong ano, yung mismong ano ng details ng necrometer dito sa Google Play. Tingnan natin ano. Multifunctional can be used to detect, communicate with spirits. We have taken on spirit communication techniques and theories and have implemented them here. Actually, theory naman talaga lahat, ano. Kahit nga yung spirit box, ano eh. In new innovative ways. Meter that detects, measures magnetic energy. So, EMF yung, ano? EMF yung ginagamit niya. Kasi malayo ito dun sa sinasabing, ano eh. Sinasabing Ovilus. Yung Ovilus kasi ang daming ano nun eh, ang daming sensor nun. May temperature pa yun eh. Bago masabi na para makapili daw ng words yung kaluluwa or meron siyang ano phonetic sound na binubuga. Designed for ghost hunters daw. Pero, ang sinasabi dito, electromagnetic field ang ginagamit niya. May sensor ba ng electromagnetic field ang cellphone? Meron naman. Meron naman. Ang ginagamit nun yung ano, antenna. Kasi yung signal ng cellphone kasi, electromagnetic field naman yun. Kaya lang, kung gagamitin mo yung sensor na yon, busy yun sa pagsagap ng ano eh. Sa pagsagap ng cellphone signal eh. 'Di ba? For me, ano, okay, sige, bahala kayo. Kasi hindi ko lang talaga alam kung paano i-explain na mamimili yung kaluluwa through electromagnetic field. Tapos, pwede siguro ganito. Pwede, kung may kaluluwa man, ano, hahawakan niya yung cellphone, maapektuhan yung electromagnetic field. Siya yung magti-trigger para mag-release ng word. Kaya lang, yung word na i-release ng app, yun ba yung gusto niya na ilabas? At ito pa, isa pang tanong ko. Hindi nagiging objective ako, ha? Sasabihin na naman nung iba, ikaw kontra ka na naman, ikaw nga, di ba? Ikaw nga, ganito. Nagtatalakayan tayo as truth seeker dito. Kasi iba, mamimersonal. Di ba?
Hindi, tandaan yung mga kababayan, yung mga sinusuri nito dito, walang kinalaman ng personal na buhay ko dito. Kahit na ako ba naman din ay, magnanakaw or killer ako, ang pinag-uusapan natin, itong topic na to. Hindi sa akin, halimbawa, pag yes, tama nga naman na vegetation, tapos katabi nyo yung gulay. Pero, hindi ba mas maganda yung ang sasabihin ng necrometer ay yung tungkol sa gustong sabihin ng kaluluwa? 'Di ba? Yes, vegetation katabi. Pero anong relevance nun? I mean, anong sasabihin ng kaluluwa magmumulto? 'Di ba? Ituturo niya mga halaman. Anong relevance nun sa gustong ipahiwatig ng kaluluwa? Yung mga halaman. Oo nga naman, may halaman diyan. 'Di ba? Parang halimbawa pupunta kayo dito sa bahay tapos mag-investigate tayo. May multo pa dito, sasabihin ng multo, laruan. Oo nga, may laruan nga. Pero ano yung message na gusto niya Anyway, kasi minsan namamangha tayo. Oo nga vegetation tapos may halaman, 'di ba? Pero yung message na ipinararating, ano ba 'yon? Iniyayabang ba ng multo yung halaman sa paligid niya? Yun ba yung ibig sabihin ng multo? Namatay ang cellphone. Oh. Culture, meditation. Vegetation. Yan po. Yan ang vegetation. Ano? Nanginan ako dito ng lamig. Patay. Yun na yun. Ano sa tingin mo? Pwede magsabay-sabay dyan, sir? Or medyo... Pwede? Sure ka? Oo, pwede. Pag ano, O, ikaw to. Dahan lang, ha? silid lang di mo sa tanga. Bao ang bao. Gabok na lang. Mukhang matibay-tibay pa naman yung hagdan. Magandang gabi. Pasensya sa istorbo. Kasama po namin si Tanod Eugene. Kagawad Si Tan. Eugene. At si Sir Joseph. Mga taga dito. Mabait sila kasi taga dito sila, sir. Ayan. Ito, sir, tong gadget na to, madalas gumagana sa amin to. Kaya niya makipag-connect sa mga sinasabi nilang mga bumubulong-bulong na mga hindi nakikita. Bale, yung main source niya is yung magnetic field. Bale, kung may mga kasi naniniwala tayo yung mga souls or may mga static yan pa rin, may frequency. Oo, may frequency. po. Kaya madidetect nito. Once na to, umapakto ng mga 50, 45 to 50, yan, magsasalita to kasi may nadidetect siya na Yan pa, yung yung value pa ng EMF, Kasi kung sinabi mong, sa bagay, milligauss ba yung kay Kuya Red, microtesla eh. Ano ba ang unit ng yung 40 milligauss, okay pa. Pero kung microtesla yon tingnan nga natin yung unit of measurement. Ay, microtesla pag 40? UT yung niya microtesla. Ano to, men? Kasi tandaan nyo, ang EMF na na normal, yung ginagamit yung may ilaw, maximum nun, lang yata, 20 lang yata 20 microtesla Kasi kung kung 40 yan, 400, maximum nun, tingnan natin dito, 20 milligauss lang 20 plus milligauss lang ito Ang microtesla kasi, tingnan na ang conversion ng microtesla, kung umapak ng 40 yon, 400 milligauss yon. I believe walang ganong kalakas na multo. Sa 400 microtesla. Tingnan natin conversion UT to milligauss. Kasi ito rin yung kasi critical din ito malaman yung conversion nito
So magnetic field original micro Tesla, kung sasabihin mong umabot yan ng 40, convert mo sa milligauss, 400 milligauss. Delikado ito sa health ng tao. 'Di ba napag-usapan naman natin 'to? Ito yung problem dun sa app din. Or yung gumawa ng app, hindi niya alam yung unit of measurement. Kasi 20 milligauss, 20 plus milligauss lang yung sa Minsan nga mahirap pang i-full yun Kaya minsan talaga pag app, for me talaga hindi reliable. Yes, pwede mo sabihin na pwedeng manipulan kasi may sensor nga naman ng electromagnetic field yun. Pero yung value nun, hindi mo pwede talagang panghawakan. Sensitive siya sa electromagnetic, nakikita mo, pumapalo, pero yun ba yung right measurement? Siguro sinasabi ni Hunted PH, ayon dun sa meter niya, pagka umabot ng 40, hindi niya naman sinasabing 40 milligauss, 40 microtesla talaga yung measurement. 'Di ba? Pero base do sa app siguro. 'Di ba? Yung parang kay Kuya Red din, 'di ba? Ganyan din yung argument doon. Yung sasabihin mo na normal ang 40 microtesla. Sabi ni Kuya Red, normal daw pag 40 Anyway. 'Di ba? Kaya lang, syempre, 'di ba, pagka nagninitpick yung manonood. Teka, 40 microtesla, hindi ba magkaka-cancer kayo diyan? Kasi sobrang taas ng reading. Na anomalya. So sa ngayon, yan pa lang naman, sabi niya vegetation. Culture, tapos vegetation. Vegetation, tama po, ang dami po kasing Tanim-tanim. kanin. So medyo tumugma ulit. Tara bro. Are you feeling alright? Sino? Are you feeling alright? Sino yung tinatanong mo na okay? Are you feeling alright? Lahat kami dito okay naman. Ito tayo bro. Parang may gusto siyang dahan lang. Pag talaga. Yung culture, ito, hindi, wag kayo ma-offend mga kababayan ko ha. Hunted PH, yung vegetation, 'di ba? Dalawa pala yung binanggit na word dun sa dun sa necrometer. Una culture, sunod vegetation. Pero ang binigyan nyo ng focus yung vegetation kasi yun ang nag-match sa paligid. Pero yung culture, ano kaya yun? 'Di ba? Ano kaya yung culture? Since hindi nyo may explain yun, i-dededmahin nyo yun. Yun yung tinatawag na confirmation bias. Hindi naman masama yun. 'Di ba? Hindi naman masama yun. Meron tayo nun lahat. Kaya lang, syempre, ine-explain natin, doon sa mga binuga ng word na yon, ang napili lang nilang i-explain yung vegetation kasi yun yung related sa paligid. Pero yung culture, ano yun? Yung sinabing culture. Parang ganito yan, let's say pumunta tayo sa museum. Same word din yung lumabas. Culture and vegetation. Malamang ang sasabihin nyo, yung culture. Nasa museum kasi tayo kaya sinasabi niya culture. Naka-exhibit dito yung mga gamit na galing sa iba't ibang kultura. O, di ba? Pero yung pag binuga sa museum yung vegetation, hindi nyo na uli papansinin yun dahil ang related lang doon sa museum ay yung culture. Pagbalik naman dito, binuga yung culture tsaka vegetation. Hindi nyo na pinansin yung culture, ang papansinin nyo na lang yung vegetation. 'Di ba? Hindi naman sa pero nakukuha ko naman 'yan. Yung pagganyan. Ako man ang nandyan at lumitaw man yung term na vegetation, sasabihin ko din. 'Di ba? Kasi nga impressive din naman. Pero nandyan ka kasi yan. Ito yung sinasabi ko, Kaya yung sasabihin na ikaw lang ang makakapag-debunk sa sarili mo. Hindi kasi yun hindi kahit saan na natin ang gulo tingnan, hindi talaga pwedeng gawin nating standard yun na tayo ang magdidebunk sa sarili natin. Kasi nga meron tayong
personal bias. 'Di ba? Lahat ng mafe-feel natin na connected dun sa ginagawa natin, totoo na. Nangyari naman kahit di naman sa akin. Pag nag-ghost hunting kami, yung nung kasama nga namin si Sir Jasklin sa ospital, 'di ba? Nung kasama si Sir Ed. Yung tumunog na radyo doon, habang nag-spirit box kami, tumunog yung radyo. Para sa akin, kababalaghan yun. Personal bias ko kasi yun eh. 'Di ba? Kasi naghahanap kami ng multo noon. May nag-comment sa akin, hindi bungo, normal lang talaga sa radyo yan na biglang tutunog ng ganyan. Shout out Generi Studio, 'di ba? Normal lang sa yan. Normal lang sa radyo yan tumunog na ganyan. Pero sa akin may meaning 'yon. 'Di ba? O kung ako magde-debunk noon, ide-debunk ko. Hindi ko i-debunk 'yon kasi feel ko yung nangyari dun eh. 'Di ba? Paano yung iba nagsasabi na normal lang pala yon? Hindi ko na maalam na normal sa radyo yon kasi hindi ko na mainabutan ang radyo. 'Di ba? Gagalit na kayo? Baka mamaya ma-personal kayo ha. Sir, okay pa hawak. Ito. Hindi si Haunted PH siya mami-personal sa akin kasi yung mga audience ko minsan baka mamaya personalin ako eh. Medyo mabigat ako kasi may camera. Tabi-tabi. Ganda camera nila, DSLR. Ayun siya sa istorbo. May may humawak raw kay Kagawad. Ha? May humawak raw sa braso ni Kagawad. Magulang? Oo. Tapos, tapos pwede namin ito matanong Kagawad kung ano yung neck raise mo. Ano to, ang Papokus nga. Haunted PH, if may sponsor kayo, bili kayo Spirit Box. Mas maganda yung magiging investigation pag may Spirit Box. Kasi yung Spirit Box, hindi mo malalaman kung ano yung sasabihin talaga eh. Ako, nare-realize ko, pwede kasing ang debunk ng iba sa Spirit Box ay random words lang yun nandoon. Pwede din naman, pwede, sige. 'Di ba? Pero mas fun gamitin yun eh, mas entertaining siya gamitin kasi random talaga yung sasabihin at minsan Tagalog pa. O minsan Bisaya pa ang sasabihin kung talagang nandyan kayo sa Visayas, 'di ba? Invest kayo doon kung may pondo na. 'Di ba? 'Yun ang number one na maganda gamitin. Bali yung may belief ka dyan sa kumbaga, about spiritual or ito yung sign ng higher God. Infinity videos ba yan? Hindi, Om. May higher Yan ganun. ka-hunted. Si Kagawad may nagdala na rin ng kanyang... palamig palangga. Ingat rin bro yung sa mga tinatapakan. Baka makasira tayo. Ano pa rin natin na hindi tayo makakasira. Matibay pa. So ito na siya ka-hunted. Pero yung mga bahay sa Bulacan, yung mga luma, bilib ako doon, may daan taong mahigit na, pero ang tibay-tibay pa rin nung sahig kahit kahoy. Although na minsan nagra-rattle na sa sobrang luma. Pero yung mga panahon ng Kastila, pero naaapakan pa rin siya. Hindi ko alam bakit yung mga ganon tumatagal, pero pag yung mga abandonado, humihina. Ano yun? Dahil nakakatibay ba yung madalas apak-apakan? Yun ba yun? Sige, na yun. Silent na yun. Mamangko to sa necro. Uy. Ano yun? Hindi bro. Ano na natin bro? Mukhang naman yung integrity. Lagay na lang natin CCTV dito. Diretso na. Andito tayo mag-solo. Oo. Iwan na lang natin yung isa dito. Sinong gusto mo na mauna? Jaguro Maganda guard. naman yung view. Ay, din namin man. Cross me over. Hindi. Agyan. Hindi. Hindi pa siya nakakatawid. Hindi pa siya nakaka-cross over. Ipagdasal raw siya tol.
Ipagdasal daw siya. So, ganito na lang. Yun sa mismong ano tayo. Pagdadasal po namin kayo. Mag-aalay kami ng dasal para sa'yo. So, pero bago yun, maganda rin siguro. Solo challenge again. Mas makapag-usap pa sila. Set up natin yung night vision natin. Ka-Hunted Manuel. Baka hindi. Anong gamit mo yung night vision? Baka si Ana talaga yung andito. Pero ang posibilidad, hindi ba si Sarah? Nagkamali ako dyan eh. Bumili ako ng IR light dati. Akala ko nun, pagka may RI light ka, uubra na sa kahit anong camera. Yung mga modern cameras pala ngayon, kahit yung sa cellphone, may infrared filter na pala. 'Di ba? Kaya binigay ko na lang kay Noriel yung IR light ko. Hindi ko rin napakinabangan. Sayang. Si Ana. Oo, yung tama. Hindi po, akala ko po kasi noong una talaga, Ana po. Di ba po? Tapos kinorek niyo po ako, hindi si Sarah. Ay, Lola hala. Ana, pagkatong sa barangay hall kayo na. Opo. Doon tayo sa mismong Hunted Nick, meron Si RJ tayong, mauna. meron tayong night vision na iiwan. Oh my God, tol. Ana carries Pugar. the message. Oh my God, tol. Yun ang Oh my God. Sir, may mensahe raw si Ana, sir. Yan Ana, Keith. Pero Sarah pala. Paano yun? May Keith pa. Ito yung mga ito yung mga lumabas eh. Ana, Keith. Ana carries a message. Ngayon, ito kung titingnan natin ito mga kababayan ko, ito yung mga word na binuga. Ano yung mga nag-check out dyan? Vegetation. Vegetation lang yung nag-check out eh. Kasi itong yung mga all right, are you feeling all right? Cross me over. Yang ito, pwede mo nang gawan ito ng ng sa sarili mo ng sense eh. 'Di ba? Pero kung ito mga anak case na to, senseless ito. Pero may sinabi si Manong, kinorek niya, Sarah daw. Tapos Ana. Nung hindi nag-match, di ba, men? Hindi, hindi ko binabash. Kaibigan ko tong Hunted PH na to, pero pineke ba nila yung video? Hindi naman nila pineke. Kaya lang, syempre, di ba, dito nakikita yung personal bias natin sa evidence na nakuha. Ako nangyayari sa akin 'yan. 'Di ba? Hindi naman inuulit ko ulit, hindi naman masama 'yan. Kahit lahat ng ghost hunting videos ko, may personal bias ako talaga. Doon sa nakukuha ako. Kaya nga ang sinasabi ko, 'di ba, ang mag-audit sa video mo dapat third party para hindi involve yung personal bias. 'Di ba? Nangyayari din sa akin 'yan. Una, yung pinapahiwatig niya, hindi siya makatawid. Tapos ngayon, si Ana na. Oo, siya yung Tsaka nagsasalita kanina. hindi ako narinig nito na nagsabi ng Ana kaninang Kanina. umaga. Kila sir lang, di ba sir? Kinorek niyo po ako. Sabi niyo, Sarah po, hindi Ana. Puga So- to. Yun talaga pinipilit ko kanina yung may-ari nito, si Ana. Sige, tagad. O sige. So ngayon mga ka-hunted, magsasolo si Kant Historical Insight. Ano yung historical insight? So ngayon mga ka-hunted, Diba? Hindi na nila ma-interpret kasi nga irrelevant na yung words. magsasolo si Ka-hunted RJ dito sa second floor, dito sa Anime. So bale yung mga related dito na sinasabi ng natin necrometer yung tatanong ni Ka-hunted RJ. Sabagay, pwede mo sabihin, kaya historical insight, doon sa history ng bahay. Di ba? Totoo bigay. Yun ang gamit nila. Yung CCTV. Uy, pagaya na ito pagaya nitong idea nyo na to Okay ito nga, no? Hindi, ang tinatarget ko na bilhin, yung kapag ka
kapag ka nagka-budget, uy, na nagpaparinig baka. 'Di ba? Ang tina-target kong aray. Ang tina-target ko yung ano, yung sa police. May night vision din yun yung body camera ng police. Pwede yun Kasi ito nagdadala pa kayo ng parang power station ito na isasaksak nyo to, 'di ba? Bulky. Pero merong merong body cam ang police na may night vision din. Na same din naman yung quality, malinaw. Nasa 13,000 yata 'yun Ang camera dun. Who is Ana? Uy, dalawa sila dito. Pag ganun. Doon tayo sa mismong So kung with our necrometer, check lang natin yung sura sa second. Na tinaguri ang haunted daw. 35 minutes na pala. Mama Sarah, good evening. Kung may kasama ba ako dito? 7. Seven ang kasama mo. Ano, 7 kayo nandito? May kasama ba ako ngayon dito? Ba't nawala ng sound? Sa akin lang ba nawala ng sound? Ako lang ba yung walang sound? Kanina parang naaninagan ko na umiilaw yung sensor ni RJ sa likod niya. Ang maganda dito pala pag CCTV yung gamit nyo, pwede nyo i-monitor sa labas, Oo, tama. Yung body cam pala hindi pwedeng gawin yan. Uy, genius Genius idea Pwede pala, Ba't parang walang sound? Wala ba talagang sound? Mas makapag-usapan Wala talagang sound yung video? Sayang naman. ko parang ang bigat. Sayang, ba't nawala yung sound nun? Actually, first time ko mag-solo challenge sa buong buhay ko, yung ganun. Na-experience ko na namimingi ka na parang ang bigat. May nag-criticize dito, hindi naman daw solo yan kasi may kasama. Well, for me, solo pa rin naman yun kasi yung mismong area ay siya lang mag-isa ang nandoon. Doon sa kung saan siya nag-solo. 'Di ba? Solo pa rin naman yun. Malayong-malayo doon yung sa solo na nasa likod ng camera yung iba. Malayong-malayo yun sa ganon, 'di ba? Hindi mo ma-explain. Solo pa rin naman. So ito na yon, ito na ba yon? Pwede bang magparamdam kayo sa akin? Pwede po papailawin yung bola sa gilid ako? Sa gilid ko? Yung dalawang bola? Ito? Nandito kayo Mama Sara, kung Ma'am Ana. Pwede nyo bang pailawin yung bula? So tingnan natin yan. Ano ba yan? May parang umaninag, Parang di na... yung ganon. So, slow motion.
Yung gumanon. De, for me, no? Okay. Hindi kasi nung unang nakita ko, pati nung sa intro kasi, parang dahan-dahan siyang nag-appear. Inisip ko malamang paranormal. Dahil dahan-dahan siya nag-appear. Pero yung regular speed niya kasi, men, characteristic ito ng insect na lumipad eh. Hindi, for me. Tamo ha, kasi yung sa normal speed niya, parang lumipad siya ng gano'n. Kasi kanina pa, may mga lumilipad naman talaga sa paligid. Kung umpisahan natin, Nandito kayo mama sa... may lumilipad-lipad na talaga sa paligid. Then, nung time na yung sinabi niyo, yung gumanon, yung biglang gumanon, hindi, for me, kung akong titingnan nyo, hindi ko rin naman alam kung ano yun, di ba? Pero for me, may mga lumilipad-lipad na kung ano-ano. Malamang sobrang bilis niya eh. Hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng sobrang bilis ng multo. Pero sa akin, Hindi nyo bang pailawin yung bula? kanina pang may lipad ng lipad eh. Kanina pa may ganun ng ganun. Maganda lang ang pagkakakorte ng huling lipad. Yan, in slow motion nila para makita nila, di ba? Pag in-slow motion mo talaga, magmumukha talaga siyang naka-cloak na figure. Mabilis pala siya. For me, hindi siya paranormal. For me. No? Ito yung ito rin yung napag-usapan din namin sa paggawa ng video. 'Di ba? Kapag ka naglalagay ka ng kung ano ang dapat makita, nagsasuggest ka na kung ano ito. 'Di ba? Mas maganda nito patanong, cloak-like figure? May question mark. Pero kung inaano mo na to, kasi ganito yan Sir Hunted PH. Kapag nagdeklara ka kasi, hindi mo pwedeng baguhin na agad yan eh. Dineklara mo na yan eh. Pwede ka siguro magtanong ano kaya ito? Ano itong bagay na mukhang cloak figure na to? At yung audience yung magi-interpret kung ano yon.
Oo nga naman, mukha naman cloak figure. Kapag ka pinost mo. Kasi minsan ganito, no? Pag nag-move kasi talaga sa camera, lalo na pag mabilis, hindi mo naman may itsurahan kung ano yan eh. Lalo na pag malapit sa lens ng camera, ito, tamo, oh. Diba? May nakita ba kayo gumagalaw sa dulo ng lapis yon? Hindi nyo lang alam. Pero kung bibilisan ko at ipopost nyo, pwedeng iba yung makapture nyo. Mabilis eh. Hindi mo talaga ano yan. Pero kung mukha ba siyang cloak figure, mukha naman siyang cloak figure. 'Di ba? Pero kung may na patanong sana. Kasi pag na-debunk 'yon, 'di ba? Hindi niyo naman kasalanan, pineke niyo ba 'yan? Hindi niyo naman pineke 'yan eh. 'Di ba? Ito yung tinatawag kasi na personal bias. Pwedeng may umayon sa inyo, pwedeng may hindi umayon sa inyo. Kaya mas maganda sana patanong. Eh kung diskarte nyo naman yan, di okay lang naman. Pero sa kung akong tatanungin, for me hindi siya paranormal. For me. Ngayon kung feeling nyo totoo yan, no? Eh hindi ko naman na makokontrol yun. Kaibigan ko po si Haunted PH. Kaya ganito ako kalumanay. Di ba? Pero for the sake of fairness, kung marami kasing nag-request nito sa akin, di ba 2 weeks ako nawala. Isa ito sa palaging fino-forward sa akin. For me, hindi siya paranormal for me. Ewan ko, baka mali ako, di ba? Hindi ko naman sinasabing tama ako, pero, di ba, kahit ako din may mabilis akong, pwede nyo i-post yun, try nyo i-post to. Kung ano makikita nyo image. Pero dulo ng lapis yun. Di ba? So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.